Mga solid Mikris, wag muna kayong mag-skip dahil may mahalagang update tayo. Nagsalita na si Kalingap Rab tungkol sa Mikris at maraming nalungkot sa naging desisyon. Bakit nga ba pansamantalang itinigil ang tandem ni Mikoy at Krista? Pinasok na nga ba ng mga bashers at mga nagpapanggap na supporters ang Mikris? Alamin natin ang buong usapin sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga latest Kalingap updates. Mga ka-ers, isa ito sa mga balitang talagang pinag-uusapan ngayon ng maraming solid Mikris supporters. Marami ang nalungkot nang malaman na sa ngayon ay nakastop muna ang Mikris. Pero sa ating pananaw, hindi ito dapat tingnan bilang pagtatapos. Mas dapat itong makita bilang isang hakbang para maprotektahan ang mga taong nasa likod ng mga vlog, lalo na si Krista. Sa mga nakaraang buwan, hindi natin maikakaila na dumami ang mga negatibong komento, pangbabash at iba't ibang issue na umikot sa Kalingap community. Dahil dito, natural lamang na unahin ang kapakanan ng mga beneficiaries kaysa sa anumang content. May mga napapansin ding mga taong nagsasabing solid Mikris sila pero ang ginagawa naman ay panay paninira kay Kalingap Rab at sa buong Kalingap community. Kaya maraming nagtatanong, tunay nga ba silang supporters? O ginagamit lang nila ang pangalan ng Mikris para maghasik ng negatibong usapan? Sa huli, tayo lamang ang makakapagpasya kung paano tayo magiging tunay na taga-suporta. Ang tunay na supporter ay hindi nag-uudyok ng away, kundi nagbibigay ng suporta at respeto sa mga desisyong ginagawa para sa kapakanan ng mga taong kanilang hinahangaan. Sa kabilang banda, makikita rin natin na si Mikoy ay patuloy pa ring aktibo sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ipinapakita niya na ang tunay na diwa ng Kalingap ay hindi lamang tungkol sa love team, kundi higit sa lahat ay tungkol sa pagtulong sa kapwa. Samantala, kung si Krista muna ang bibigyan ng focus sa mga susunod na content, marahil ito ay bahagi ng pagsuporta sa kanyang sariling pag-unlad at mga pangarap. Bilang supporters, maaari tayong malungkot, ngunit maaari rin nating igalang ang desisyong ginagawa para sa kanyang kapakanan. Hindi natin alam ang magiging direksyon ng mga susunod na buwan. Posibleng may mga pagbabago pa at posible ring magkaroon ng bagong kabanata. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay manatili tayong mahinahon at suportahan ang kanilang mga pangarap. Mga ka-ers, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Sa tingin ba ninyo, tama lang bang unahin muna ang kapakanan ni Krista kaysa ipagpatuloy agad ang Mikris? I-comment ninyo ang inyong saloobin ng may paggalang sa isa't isa. Magkaiba man tayo ng opinyon, mas magiging maganda ang usapan kung magiging maayos ang ating diskusyon. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Kuya ERZZZ para sa mas marami pang Kalingap updates at reaction videos. At ngayon mga idol, muli nating saksihan si Idol Rab kung paano niya ito na real talk ang mga anti-Kalingap na palaging nakabuntot sa Kalingap. So please watch this. Gaya nga po ng sinabi ko mga Kalingap kanina, di na po natin sila mapipigilan kasi hanggang ngayon po sila ay nagtatrabaho gamit ang Kalingap, no? Kumbaga, di nila kayang gumawa ng sarili nilang content, di nila kayang gumawa ng sarili nilang community, di nila kayang maghanap ng sarili nilang beneficiaries, no? Kasi until now, Kalingap pa rin. Aminin man nila o sa hindi, Kalingap pa rin po talaga ang nasa loob pa rin sila ng Kalingap, ano? Kasi di nila kayang umalis sa Kalingap kasi andito yung trabaho nila eh. Trabaho na nila yon. Ang nagkataon lang na ang content nila is yun, siraan ng Kalingap, balahurain ng Kalingap. Yun ang content nila. Balahurain si Kuya Bal, ako, no? Yun yung content nila. Pero ang totoo po, Kalingap pa rin po talaga sila. Nabubuhay sila gamit ang Kalingap. Napapakain nila ang kanilang mga anak, kanilang pamilya gamit ang Kalingap sa maling paraan. Yun yung pinaka masakit na katotohanan. Kumikita sila sa pamagitan ng sa mali talaga, no? Yan. Every time nasasahod sila sa YouTube, syempre, anak, may sahod tayo sa YouTube. Kumita tayo sa paninira sa Kalingap. No? Kumita tayo sa pambabalahura kay Kuya Balo. Diba? Pasalamat tayo sa Kalingap kasi andyan sila.
Paano na lang pag wala ang kalingap, wala na tayong sisiraan, wala tayong sahod. Di ba? Ganun po ang mga anti-kalingap. Kasi tingnan nyo hanggang ngayon, kung totoong magaling sila at mali tayo, kasi puro mali ang nakikita nila sa atin eh. Bakit di sila gumawa ng sarili nilang community? Ano? Di sila gumawa ng manap ng kaya nilang ipa-viral, di ba? Kasi sabi nila, nag-viral tayo, gawa ng mga beneficiaries. Eh kung ganun, bakit hindi nila magawa yun? No, bakit hindi nila kayang magpa-viral? Maghanap din sila kung talagang magaling sila. No? Kasi puro yun yung ano sa atin eh, na kung hindi dahil sa mga beneficiaries natin, di naman din daw tayo aangat, di tayo magba-viral. Eh bakit di nila gawin? Ba't di nila magawa yun? Kasi alam nilang hindi ganun kadali bilang isang content creator. Hindi ganun kadali. Ano? Kapag magba-viral ka, maraming factor, maraming kailangan. Kailangan mo, dapat syempre, presentable ka. Ano ka? Yung personality mo, likable ka ng mga viewers. Kasi hindi lahat, hindi lahat talaga, hindi lahat magugustuhan ka, no? Or di lahat ng tao is for, talaga, nakalaan dyan, naka-destined dyan, no? Na maging isang sikat na vlogger. No? Dapat merong talagang makita sa iyo ang mga viewers. So, kung talagang kaya nila at nasa isip nila, madali lang kasi lahat daw ay dito tayo sa kalagayan ngayon dahil sa mga beneficiaries natin. Bakit hindi nila magawa? Kahit paghanap lang sila ng isang mapaviral lang, no? Okay na sa akin yan. O kaya kahit magpabahay lang sila kahit isa, no? Yung pabahay na talagang sa kanila, hindi yung gamit na naman yung beneficiaries natin. Yung pabahay na nagmula sa sarili nilang scout, Hindi yung sa pinasikat natin. Bago sila magsalita, magpabahay muna sila. Ganun lang, Pero di nila kaya yun. Puro lang sila, puro salita. Puro paratang lang, puro paninira. Pero sila mismo alam nila sa sarili nila na hindi nila kaya. Ayan. So, nagka-copy lang po tayo guys ng vlog natin. Marami tayong vlog na nagka-copy. Kasi edit ito nung natin, editor ni Kakay. Ayan, Kuya Kindred, reactionan mo ito para may bago na naman tayong real talk kay Kangipin na nasa ngipin ng utak. Akala nila yung pag-viral ni Reyna, mga beneficiaries natin, akala nila basta-basta lang yun. Diba? Siyempre dapat mag-i-interview ka niyan, mag-i-edit ka pa niyan, no? Mag-i-scout ka. Ganun po yun. Kumbaga, lahat ng effort is nasa vlogger. Hindi yan pag binlog mo is viral na kaagad. Kung ganun lang kadali, di sana marami ng viral ngayon, marami ng mabilis, marami ng charity vlogger na kilala talaga kung ganun kadali. Example na lang siya, sarili niya. Ba't di niya magawa, di ba? Pabahay nga, di niya magawa eh. Baka nga, wala nga ata siyang charity vlog. Diba? Kahit isang charity vlog, baka nga wala siya eh.